May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arzobispo, Archbishop Martin Sarmiento Buwan, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakauan nga semana sa ordinaryong panahon. Agosto 21, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon og pamalandungan karon atong magakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakipagsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya laeng mga sulugoon, giingnan niya ang og sultihan ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangaray na kamo sa kumbira sa kasal, apan wala pa magtagad ang mga dinapit nga nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang uban midakop sa mga sulugoon o gibunadan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga namumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tao nga akong dinapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan og dapita ang tanan nga inyong makaplagan og mga sulugoon nga ngadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan maayo og dautan ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutanan niya siya sa hari, "Higala, yun sa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal?" Apan wala motingog ang tawo, unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto magilak siya og magagot ang iyang mga ngipon ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang dinapit, apan jutay ra ang gipili. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo karon usab atong gisaulog ang paghandom ni Saint Pius X o sa ka papa or pope. Si Saint Pius X originally is Giuseppe Melchior Sarto. Born on June 2, 1835 in Venetia, Austrian Empire. O namatay usab siya Saint Pius X on August 20, 1914 in Rome, Italy. Saint Pius X was canonized on May 29, 1954 during the feast day of August 21. So mao na nga si Pope Pius X, born in Italian region of Venetia, and he became Bishop of Mantua in 1884 and Patriarch of Venice in 1893. Then he was elected Pope in 1903 and soon became known both for his piety and for his staunch religion and political conservatism. Pius suppressed a Catholic intellectual movement known as modernism and opposed a political movement for social reform known as Christian democracy. He worked to reorganize the laity for collaboration in the Church's apostolic work and he reformed the Catholic liturgy. His decision to systematize canon law led to the publication of the New Code 1917, which became effective in 1918. His motto, "Renew all things in Christ," patron of Sikh pilgrims. So,
Si Pope Pius X, ang Papa nga nahimong dako kayo o kanyang kalabutan sa pagsystematize sa canon law dayon mao ni kaning the Code of Canon Law 1917 nga mao ay naghatag og giya o kanang naghatag og kanang kompas sa simbahan labi na kung unsa ang mga balaod na angay natong sumbanan diha sa ato ang Universal Church, the Catholic Church. So nasayod kita na usa ka balaod mo ni maghatag kanato og kanang order, maghatag kanato og kanang sistema aron sa ingon nga naatay sundon og dili gubot ang maong usa ka simbahan. So salamat kayo Pope Pius X tungod sa imuhang paghatag og kanang pag-systematize sa simbahan tungod sa mga balaod na imong gi-promulgate o gi-aprobahan nga hantod karon nagigamit na po sa tong simbahan nga mo ay nag-preserve sa kana bitong unsa ang angay nato nga tamdan isip mga Katoliko. So whether we like it or not, human being we are bound always in law, mga barangay ordinances, mga barangay na mga unsa na ng mga balaod diya or gitawag na nato og kanang sa Pilipinas kanang the preamble kanang bitong constitution nato diri sa Pilipinas kitang tanan bound ta na isip mga citizen aning nasod sa Pilipinas. So isip lumulupyo sa Pilipinas, it is good also that we have foresight natay ginagmay na mga kahibalo kung unsa po ang balaod sa simbaha, sa balaod sa ato ang gipuy-an na nasod aron sa ingon nga sa ato ang paglihok-lihok ato ang mga gipanghimo og desisyon, we always consider nga kani mga balaod dili ba ni makaepekto sa ato ang pagkakita. Labi na ang simbahan, isip mga tao sa simbahan, kabisan pa o ganang church and state are separated. Pero nasayod kita nga isip citizen aning kalibutan na citizen sa maong nasod, kita gyapon bahin gyapon ta kung unsa ang dapat nga sundon nato isip mga citizen aning sa maong syudad o sa maong nasod or maong nga lugar. Kay may occupy man ta space, may occupy man ta og kanang usa ka nakisalamuha man ta sa society, which a certain society ang bawat ng mga member niya na they are bound for a certain rule, law and ordinances or kanang gitawag nato og mga balaod nga angay sumban niya na isip membro sa maong komunidad. So nana po ng simbahan maigsoon ang gitawag sa tuwa is the Code of Canon Law nga tanang pamalakad sa simbahan mo ni gihimong sumbanan kung unsa man ang angay nato nga paghimuon nga desisyon sa mga irregularities, sa mga immoralities o kani mga gitawag nato og kanang mga sayop o kanang mga paghimo og desisyon usab sa usa ka leader sa simbahan. Kadili siya mo himo-himo la og kanang mga desisyon based on his personal bias and subjective point of view kundi Buray pero angay din siya isip ng mga person in authority sa simbahan kung unsa ang gimando sa balaod para to give order and justice sa maong sitwasyon. So mga igsoon gila ni Kristo ang atong ebanghelyo karon nindot kayo nga nagpahinumdom kanato nga kanang bitong gitawag nato og kanang sambingay sa makipagsulti sa gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Sa to pa di ay kung moingon kita og kumbira, it is a festive atmosphere. Malipayon na diha ang kanang gitawag nato og sayaw-sayaw, na diha ang lingaw-lingaw ug na diha ang kanang sa kanang atmosphere nga puno sa hudyaka ug katawa. So gusto sa amahan nga ang tanang mga bisita niya kanang muadto ba kay ngano man gipangandaman man niya. Laliman ba ka kanang mangandam ka, laliman ba ka anang mag-ihaw ka, laliman ba ka anang imuha yung well prepared ang maong selebrasyon dayon bastuson lang ka nga dili ka adtuan.
Mao gyud ay no nga kana gyud ay every time nga naay mga invitation, naay mga dapiton tao kanang mga simple celebration whether party or mga selebrasyon sa usa ka higala nato. Questionable ba kayo kung kita dili moadto. Dako kayo og wala bitog maka makahangad sa langit mo ang tagtungod ba ngano man nga ako man ning suod nga higala ngano wala man ni siya miadto ngano wala man ning sanong gyud sa maong imbitasyon nga naman tanan ang rason nga para makatambong siya pero mao lagi na discretion man nato isip mga dinapit nga moadto or dili mao na nga we need to explain sa mga nag-invite nato kung dili man ganita makaadto with all the valid reason. Ngano ako man nag-emphasize magsugod ni Kristo kay mao magunang gitawag nato og dili kadisa. Kung dili ka makaadto, kung dili magani ka makasanong sa maong imbitasyon, please be prudent enough and be good enough, be kind enough to explain sa tao nag-imbitar nimo kung di ka kaadto. Kaya nga naman, kay ang wala may laing tumong og tuyo ang nag-imbitar nato kundi to please us to celebrate with them and to entertain us and ang labi na nga nagtuo sila nga kita isa sa mga dinapit niya nga at least maka show off pud sila kung unsa ang ilahang kaya kung unsa pa ang ilahang kapasidad in terms of celebrating sa mga kumbira o ginang mga kasal or whatever celebration nga naa sila. Kani bitong mga inani nga pamaagi mga igsoon nga kanang gi-invite gyud ta then nanganam gyud ang nag-imbitar nato then di ta moadto disappointing kay na sa part sa nag-invite nato murag hurtful kina sa ilahang part na after all silang preparation after all silang mga tiring or restless night sa pagpangandam dayon dili ka mo pakita man lang na dako kay na og kawadon para sila ha og makaingon kita nga mo question sila sa tuang presensya ngano wala man ta. So mga igsoon gyud ni Kristo na unya mo to nga wala man gyud ning sanong ang mga kadaghanan no ang uban nga mga dinapit nakaplagan man ganit nila nga ang ubang mga sulugoon gipangpatay, gipangluto sa uban daghan mga rason, daghan sila mga personal reason nga wala sila makaadto kay na sila yung mga personal nga lakaw, na sila po yung mga personal concern silang kinabuhi. Ano yun yung makaingon ta mga tinuod na gyud ang kaluwasan, gihanyag na gyud sa Ginoo. Pero dili pag yun nato totally nga makabot tungod kay mas giuna man nato atong personal concern o gusto sa kinabuhi. Bis na naon tani ang kaluwasan nga nagulat na nato attainable na, reachable na nalagid bitaw nga ato ang pagkuha na lang yun, ang pag-adto na lang pero usahay magbutbuot mo dito sa to ang gusto. Lisod kay nato nga patyo natong gusto para mo patigmabaw ang gusto ug ang plano sa Ginoo. Inana gyud ay mga igsoon gyud ay no kay ngano man kay tungod kay too much liberty too much freedom sa tao nagtuo siya nga kaniyang gusto mao gini ang mas tagaag deserve nga oras ug panahon nakalimot kita na kanini nga to ang kinabuhi kinulman lang nato sa atong agalon nag-isip mga trabahante niya we are accountable to him sa maong gipahulam nga kinabuhi nakalimutan ba nga dili ta kita ang nag-iya agalon lang ta giinbitar lang ta gitagaan lang tag chance sa pag-enjoy niini nakalimutan nga dili kita mo ay permanente nga nagdumala niini atong kinabuhi karon mao na nga mga igsoon gyud ni Kristo unsay naa mo po yung mga miadto bisan kanang wala sila giinbitar pero mo lagi na kaning usa ka tawo nga giingon sa ebanghelyo nato karon apan kanang ang tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal gipangutana siya sa hari higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal. So unsa may but mo sabot ani mga igsoon gyud ni Kristo na importante pod na we should know what is proper. You should always requirements in entering the heavenly banquet
kung dili man gani sa earthly celebration na magani tayo gitawag nato na motif or attire na gi-prescribe, either white or whatever nga semi-formal or formal, barong or Tagalog, or specific kayo ang description kung unsa ang gusto ipasuot sa nag-imbitar nato. How much more po di ay ang heavenly banquet na giandam sa Diyos nato nga naa gyud tay prescribe po nga angay pagkasuluubon, the cloth of holiness. We cannot enter heaven if you are not totally holy. That is only the requirements in order to enter heaven is to be totally holy and perfect and righteous and pleasing and pleasant in the eyes of God. Mura gyud na nga lisod kayo nga pasudlon kaniya sa iyang gingharian kung kaning simple kayo nga description and requirements nga dili nimo ma-comply. Mao man gani karon no nga moadto na magita sa laing nasod. Ako iampo ko ninyo nga mag-apply ko sa kuang Schengen visa para sa Europe. Daghan makanig mga requirements magani para makasulod lang ta sa ilang nasod. Kung inana kad pinikito ang ubang mga nasod na daghan kay mga requirements kapag ipasa, i-check, dayon kuti-kutihon pa jud ka usahay kung dili ka sila satisfied maglantaw sa imong mga documents, daghan pa jud pangutana. How much more ang langit, it is the ultimate destination, the ultimate nga matawag nato nga lugar nga adtuanan natong tanan, which all of us are bound for. So kung naa magani requirements ang yutan-on or kalibutanon nga panaw, how much more the eternal journey towards heaven. So how much more nga naa gyud na mas dili basta-basta nga requirements o dili pud basta-basta nga angay nato nga ipakita sa Ginoo that we are worthy to enter the kingdom of God. Ang gihisgutan lang diri sa tuang ebanghelyo karon is not that this man is not wearing the proper attire for the said occasion. Sa to pa di ay kung unsa pod ang okasyon, kana pong tumagon pod nato kung unsa pod ang prescribed pod kinang mubagay pod ba. Kay kana bitong sa ako ang nakatunan sa una sa college pa ko kanang gitawag nato personality development. Wala man ta ingon nga nangarte, wala man ta ingon nga nagpahumot, wala man ta ingon og kanang nisulob og nindot nga sanina para magpasikat, kundi it is one way of giving due respect sa mga tao nga imuhang makasalamuha sa maong certain nga okasyon or certain nga senaryo. Makaingon ba ka nga samantaon niyo nga basta-bastahon naman ta o kanang suot sulob og inani, mo bitaw na nga ako isipare kana bitaw naagyo distinction sa sulob sa daily ug sa Sunday nga mao na nga sa Sunday Mass na dapat ipakita gyud nato as part of the holiday of obligation nga kana bitaw we should give the best. Dili lang diya sa ato ang porma, sa atong dagway, kundi we should give the best kung unsa atong pwedeng ikahalad sa Ginoo. What is that the least that we can offer to God during that day? Kung dili man nato mapakita diya sa service, at least diha sa ato ang physical look. Kay mo reflect man gud na siya nga gipangandaman gyud nimo ang maong selebrasyon na pinag-isipan gyud nimo imuha yung pinagplanuhan na makaingon bitaw ta nga ang Ginoo makaingon gyud siya mga you prepare this day, you are gihimo nimong variable ang maong oras na makipahimamat ka sa Ginoo bantog nga nakabisni kag tarong naligo ka nanutbrush ka dayon humot kay ka because you encounter God in the Eucharist. So you consider the time a special, valuable and priceless. Mao na nga di inana usab pod ang isip dinapit sa kasal nga dili enta basta-basta nato ang atong pakipag-atubang sa Ginoo. So inana gid magsuo no na kung unsa ka valuable ang usa ka selebrasyon labi na nga kita dinapit sa hari mga harianon o mga espesyal ang ilang mga bisita, grabe tao pong we should wear what is prescribed and what is expected from us. Nandili po tayo ng murag putyo-putyo o kana bitang murag po ka ng makaluluoy ka talang taon. Kaya nga naman, kaya kung nindot kayo ang inani ka
prestiyoso o inani katalagsaon ang maong selebrasyon, then ikaw nagsulo lang og yano og murag walay respeto sa maong selebrasyon, mo reflect mo na kung giunsa nimo pag-consider o usip mo nimo paglantaw sa nag-imbitar nimo sa maong okasyon. Inalapod mga igsuon, inalapod ang gingharian sa langit nga if you see the kingdom of God as priceless o valuable o divine and mo'y maghatag ka nato og ganang talagsaon nga kasinatian, dili na to basta-bastahon lang nga kita mo simba ug moadto ngadto sa simbahan nga dili na to pangandaman atong kaugalingon kay ngano man makaingon usab ang Ginoo nga unsa ra man ni siya may simba pa ka nga murag wala makaitarong nga pagpangandam. So, diya pa lang sa imuhang clothing, diya pa lang sa imuhang gitawag ni physical wrapper, it also reflect kung unsa ang imuhang tinuod nga sulod sa imuhang na kasing-kasing kung giunsa po nimo pagpangandam ang maong selebrasyon. So mga igsoon gyud ni Kristo sa tanan natong mga parokyano o mga organization o mga gitawag nato nga mga nangailangan sa tong serbisyo. Ako, si Father MJ, in my humble and limited capacity, ako pong gihatag ako ang the best in serving the people of God na saon naman yun nga naaman tayo daghang mga demands, no? Demand sa ospital, demand sa mga sa parish schedule, napod tayo mga outside pa yun ng mga engagement. So kaning we try to divide the na sa to ang availability and time nga wala ma-leave behind. Kung dili man ninyo nakita nga inana pa yun ka satisfied o makontento mo sa muang pagserbisyo, at least na kami, ako personally naningkamot mo kung ako ang availability po diha sa ato ang pagpangalagad, labi na diri as a procure vicar sa Immaculate Conception Cathedral nga makita po ninyo ako ang presence, by all means nga makaingon mo nga gibuhat po nako ang akong part, no? Mga igsoon, kung na may kakulangon sa ako ang availability, sa akong oras, ako ang pagresponde sa maong panawagan, isip inyong ubos nga alagad, pasensya, og maningkamot ko nga mo double time pag yun sa ako ang availability and presence. Kay ako naningkamot usab ko sa ako ang limitado o ako ang kapasidad nga mahatag nako ung sa ako ang piling ikahatag diha sa katawhan sa Dios. Ako giorinahan para sa katawhan, by all means ang ako apong presensya, ang ako ang pagapari para pud sa katawhan o para sa Ginoo o para sa iyang simbahan. Mga igsoon gyud ni Kristo, hinaot pa unta nga masabtan ko ninyo sa ako ang mga limitasyon o kakulangon usab diya sa pagpangalagad. Daghang kayong salamat sa inyong pagsabot kanako. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan nga naadiya karon sa Mars MC Hospital, advance 25th or silver wedding anniversary, Ma'am Jen Orbistondo. At least uban sa imuhang bana nga magsaulog kamo sa imuhang silver anniversary. Congratulations kaninyo, Orbistondo family. O uban sa ato ang mga kaparian nga magsaulog sa imuhang clergy meeting in this month of August. Magkita-kits mga fathers, and hopefully as we celebrate our clergy meeting, makahatag kini og kanang lig-on nga pundasyon sa ato ang pag-inigsuay, sa ato ang pagtinabangay o paghatag og kanang plano o tinguha nga maalagaran natong tarong ang mga katawhan sa Dios tungod na natong clergy meeting. Uban sa direksyon o uban sa pangama sa ato ang mahal na Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuan. Salamat kay Archbishop sa imong mainiton kayo nga paggiya kanamo imong mga kaparian. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diha sa San Mateo Rizal. Salamat kayo Ate Lai sa uban sa mga kaigsuonan nato nga naghatag gitawon sa ilang suporta o pagmahal, o si Nanay Tita Barira and family. Salamat kayo Nanay Tita Barira and family na uban siyang anak nga mao'y kulay puas nga nagsuporta o nagmahal ka nato, si Ate Josie o siyang bana o si diha musab sa Patrohas and family.
diha sa may Katipunan ug sa Cainta Rizal si Sabadoan Kahandig family ug sa diha sa Marikina si Ma'am Sara Flores and family ug sa tanang mga higalan nato diha sa Luzon, particularly in the Diocese of Antipolo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagpadayon sa pag-ampo o pagsuporta kanato isip inyong amigo ug higala. Mga igsoon, din nila kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdap din sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, buhatag siya maayong bunga. Hinaot punta na kining tanan natong nadungog ug gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan, ang giharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen nga si Santa Maria, natong gitawag nga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin ng takan nimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, daghang salamat o God bless ka atong tanan. So, dili pa na ko i-close. Happy Pesta di ay diha sa Sapang Dalaga sa ato ang Kura Paroko na si Father Derry Ascuna o sa ato ang mga higala diha sa Mercury Drug Katadban Branch. God bless.